God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello! Blessed day po to everyone. Ito po si Benjamin Tatlong Hari at ito po ang Life and Grace. Nagpapatuloy po tayo sa ating sinumulang book study, the Book of Galatians. Ito po ay sulat ni Pablo. At today po ay tatapusin natin ng chapter 2. Pinamagatan po natin ang ating episode for today na we are justified by faith and not by the works of the law. Na tayo po daw ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa paggawa ng kautusan. It is a very interesting topic po na pag-uusapan po natin ngayon. So, pwede po kayong kumuha ng kape, mag-relax, at magda-dive in po tayo sa ating pag-uusapan. Sige po, sundan natin. Sinubukan po nating sagutin noong nakaraang episode ang tanong na how do we stand on the truth of the gospel? Na-cover po natin po ito at itutuloy po natin to doon po sa instance as a backgrounder po ng ating pag-uusapan na pagkatapos ng Jerusalem Council meeting ni na Pablo at ni Bernabe with the church leaders ng Jerusalem Church ay napagpasyahan po nilang lahat na pabalikin sila sa iglesia ng Antioch at sila po ay binigyan ng encouragement na ituloy ang mabuting ginagawa nila. Dito po sila umalis at nagbalik po sila sa church nila sa Antioch. Pero makalipas po ang ilang panahon, si Apostol Pedro naman po ang bumisita sa kanilang iglesia sa Antioch at nasaksihan niya that they are enjoying this freedom in Christ na kanila ring tinanggap. So, he started joining them, eating and fellowshipping with them. Ngunit nang dumating po sa Antioch ang mga Jewish believers from Jerusalem, natakot si Pedro na baka makita siya ng mga legalistic Jews that he is breaking their tradition. Kaya he withdrew himself from eating with the Gentiles. And this action created a pressure on many na nakigaya po sa ginawa ni Pedro, thinking na ang division o separation between the Jews and the Gentiles was still in effect. Kaya nang makita ito ni Apostle Paul, he opposed and rebuked Peter publicly in front of the whole church. Ito po, sundan po natin, Galatia Kapitulo 2, talatang 14. Nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hentil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hentil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? The point of Apostle Paul here was that Peter was okay fellowshipping and eating with the Gentiles. It is okay with him not adhering strictly to Jewish law. Pero sa ginawa niyang pag-atras nung dumating ang ibang Hudyo from Jerusalem, in effect, he was compelling the Gentiles to live after the Jewish traditions. And that was hypocritical. He was not practicing what he was preaching. Siya nga itong nakarinig ng tinig ng Panginoon na nagsabi sa kanya na huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Sa Acts chapter 11 verse 9 po ito. At ipinagtanggol pa niya ang kanyang sarili sa mga accusation ng mga Hudyo sa kanya sa pagkain niya kasama ng mga hindi tuli o mga hintil, na ito ay sinabi sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain na nagdala ng kaligtasan sa mga hintil, na siya naman pong ikanalugod ng lahat. Now, he is now denying the truth of the gospel that proclaims na hindi na mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao, kung Hudyo man o hintil ang isang tao. Kundi ang mahalaga ay kung siya ay bago nang nilalang kay Kristo. Yan po yung mahalaga. So Paul is correcting Peter here. Ang sabi niya, if you, though a Jew, live like a Gentiles and not like a Jews, you have no right to make the Gentiles copy Jews' ways. Yun po yung buod ng sinasabi ni Pablo kay Pedro. Alam niyo po, may sinasabi ang pangyayaring ito patungkol kay Apostol Pablo.
Kasi po, noong mga panahon na iyon, si Apostol Pedro was probably the most influential leader sa church. Kaya hindi po madali para sa kanya na i-rebuke or harapin itong si Peter. But this also says quite a bit about Peter, na kung hindi po siya nag-humble ng kanyang sarili at hindi niya po tinanggap ang correction ni Apostol Pablo sa influensya na meron siya during the time, ay pwede niya pong mabalikan itong si Pablo. At dahil wala pong pagbanggit sa Biblia patungkol sa mga problemang naging dulot ng pagtatagpo na ito ni Pablo at ni Pedro, isa po itong magandang indikasyon na si Pedro ay nakinig sa payo ni Pablo. Credit po ito para kay Apostle Peter. And I praise God sa buhay po ni Apostle Pedro na nagpakumbaba sa pagkakataon pong ito. Matatandaan din po siguro ninyo na noong si Pablo ay nasa Jerusalem Church, maingat po siya. He's so careful na kinausap niya po in private sina Apostol Pedro at mga leaders ng church patungkol po sa gospel na kanyang itinuturo para hindi naman mawala ng saysay ang kanyang pagsisikap patungkol sa gospel na ito. Pero nang si Peter naman po nagpunta sa Antioch Church, sa lugar po ni Pablo, ibang sitwasyon po ito o ibang usapan na ito. Matapang na inilabas ni Pablo ang katotohanan kahit sa harap ni Pedro at ng marami. Paul brought the truth out in the light. Ituloy po natin ang sinabi niya kay Pedro dito po sa Galacia Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 16. Ang sabi niya, tayo mismo ay ipinanganak na mga Hudyo at hindi mga makasalanang hintil. Nalalaman natin na walang sino mang itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Kaya tayo'y sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat walang sino mang itinuturing na matuwid dahil sa pagsunod sa kautusan. Kausap pa rin po ni Paul si Peter dito at ang sinasabi niya ay, alam mo, by birth tayo ay mga Hudyo at hindi tayo mga hintil na mga makasalanan. At alam natin na ang isang tao ay hindi itinuturing na matuwid, hindi siya na-justified sa pamamagitan ng paggawa ng kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Sa pagbanggit niya ng katagang makasalanang hintil, Paul was using the term na ginagamit po ng mga Pharisaic Jews na nagsasalarawan ng mga taong outside po sa covenant of the law, outside sa covenant ng Diyos, sila po yung tinuturing na mga makasalanang hintil. And although ang salitang kautusan na tinutukoy dito ay ang kautusan ni Moses, kaparehas lang din po ito ng kahit anong religious law na mayroon tayo sa ating kapanahunan. Yung po bang mga religious belief, paniniwala patungkol sa anong araw dapat ang pagsamba? Gaano ba dapat kahaba ang iyong buhok? Anong klaseng damit ang dapat mong isuot? Anong tamang pamamaraan ng pagbabautismo o other religious codes? Dapat nating matandaan na hindi sa mga gawang ito nagiging matuwid ang isang tao, kundi sa pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ano po ba itong pagsunod sa kautusan na binabanggit dito? O sa English translation ay works of the law. Ano ba ito? Any rule, command, or law that a person observes in an attempt to meet God's standard of righteousness for acceptance and right standing with God ay itinuturing na works of the law. Sa ibang salita, ang katuwiran na ikaw ang nakapagdala sa sarili mo at inihaharap mo sa Diyos bilang iyong pag-abot sa kaniyang standards of holiness upang ikaw ay maging katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Alam niyo po, minsan binanggit po ito ni Pablo sa kanyang sulat sa Pilipos ang patungkol sa dati niyang sariling katuwiran. Sabi niya po sa Pilipos Kapitulo 3, talatang 9, sa ganoon, ako ay masumpungan sa Kaniya, hindi sa pamamagitan ng sarili kong katuwiran na ayon sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang katuwiran na mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag pong sinasabi dito ni Pablo na ang
katuwiran ng Diyos ay ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. It takes a radical revelation of the gospel of grace to abandon faith in the works of the law. Marami pong tao ang hindi nakakaunawa na ang tanging pamantayan ng Diyos para sa katuwiran ay ang katuwiran ng Diyos mismo. In contrast to the works of the law, there is this what we call works of faith na sinasabi po sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Nasabi po ni Pablo doon nung sumulat siya sa mga taga-Thessalonica. Sabi niya, nagpapasalamat kami kapag naaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Ganun din po yung sinabi niya sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 11. And this may be the same actions that others do as works of the law, but the motivation is different. Works of faith are fruit of relationship with God, whereas works of the law are done trying to obtain relationship with God. At malaki pong pagkakaiba ito. Works of the law are the product of self-righteousness and are not of faith. Samantalang works of faith are the byproduct of our reliance upon Christ. Nabasa po natin sa verse 16 na sinabi po ni Pablo na nalalaman natin na walang sino mang itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang salitang matuwid dito po na ginamit ay na-translate sa English word na justified, na ang meaning po ay to declare righteous. Ito po yung kabaliktaran ng salitang condemnation or condemned. Justification is a legal word related to the law. And to justify means setting one right before the law. Alam niyo po sa sulat po ni Charles Swindoll sa kanya pong book na Grace Awakening, nagsalita po siya ng ganito, justification is the sovereign act of God, whereby He declares righteous the believing sinner, while he is still in a sinning state. Nasabi niya, ang justification o ang pagpapawalang sala ay isang gawa ng Diyos na idinideklar niya o pinapahayag niya ng isang mananampalatayang nagkakasala ay dinideclare niyang righteous kahit noong siya ay nandoon pa sa panahon ng kanyang pagkakasala. Alam niyo po ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Namatay po si Kristo para sa atin. Napawalang sala po tayo nang siya ay namatay sa krus. At ito po ay nangyari while we were yet sinners, habang nagkakasala po tayo. Hindi po namatay ang Panginoong Hesus para po sa mga matuwid. Namatay po siya para sa mga makasalanan. Magpatuloy po tayo. Sabi po ng Galatia Kapitulo 2, talatang 17 hanggang 18, ngunit kung tayo mismo na nagsisikap na maituring na matuwid dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo ay matagpo ang makasalanan, nangangahulugang bang si Kristo ang tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi ganyan. Sabi po ni Pablo, kung ang mga winasak ko'y muli kong itatayo, pinapatunayan ko sa aking sarili na ako nga'y makasalanan. Ganito po ang pagkakasabi sa ibang salin ng Biblia sa Tagalog. Sabi po dito, ngayon kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipagkaisa kay Kristo, masasabi bang si Kristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Hindi. Ngunit kung babalikan ko naman ang pagsunod sa kautusang iniwanan ko na, ako na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako. Ang sabi po ni Pablo, if it is wrong that Christ alone can save us and justify us, and I am found to be a sinner, then Christ is the one that promoted sin. Of course, hindi po ganun. Kung babalik ako sa lumang sistema ng righteousness by works, para maligtas at para maituring na matuwid, lalo lamang akong naging taga-suway.
Dahil ang kautusan ay isang kumpletong sistema na nangangailangang masunod ng kumpleto at buong-buo. At walang sino man ang nakasunod nito maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Walang sino man ang naligtas sa kasalanan dahil sa pagsunod sa kautusan. Paul's message throughout this whole epistle was that the true gospel is salvation only by faith in what God has done for us. Hindi ito nakabase sa ating sariling kabanalan o sa ating sariling katuwiran. At siyempre, isa sa mga criticism ng grace teaching na ito back then at hanggang sa mga kapanahunan pong ito is that grace teaching encourages sin. Na ang pagtuturo po ng grace ay nag-e-encourage po na magkasala. Ang sabi po nila, yung teaching ng grace na yan ang nagtuturo para lalong magkasala. At ito po yung pinupunto ni Pablo dito sa verse na ito. He was saying that Christ never leads people into sin. Kung nagkakasala po tayo, at lahat naman po ay nagkakasala, kahit na yun pong mga nangangaral ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos, then tayo po sa ating mga sarili ang gumagawa nito. Hindi ang Diyos o ang biyaya ng Diyos ang nagdadala sa atin sa pagkakasala. True grace teaches us to live holy lives. Sabi po ng Titus chapter 2 verse 11 to 12. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. I hope malinaw po ito. Ituloy po natin. Galatians chapter 2 verse 19. Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng kautusan, nalaman ko na wala ng kapangyarihan ng kautusan sa akin. Kaya malaya na akong namumuhay para sa Diyos. Paul was saying malaya na siya sa kautusan, but not through unlawful means. Ang hinihinging kabayaran ng kasalanan at ng kautusan ay ang kamatayan para sa kasalanan. Mababasa niyo po yan sa Ezekiel chapter 18 at sa Romans chapter 6. And Jesus fulfilled that requirement by dying in our place. Now, it would be unlawful para pagbayarin pa tayo kapag nabayaran na ang ating mga utang. That would be double jeopardy o yung tinatawag nilang double punishment na kahit po ang judicial court natin ay hindi po ito pinapayagan. The Lord redeemed us for a purpose. Ito ay upang mabuhay tayo para sa Kanya. He didn't set us free so that we could do our own things. We are not our own. Tayo po ay binayaran ng may halaga at tayo po ay naging pag-aari ng Diyos. Therefore, we should glorify God in our bodies, in our spirit, na pag-aari na ito ng Panginoon. Galatians chapter 2 verse 20, one of your favorite. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Napakagandang verse po nito. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay ang kanyang lumang pagkatao na namatay sa pamamagitan ng pagkapakong kasama ni Kristo. Nakakapamuhay na siya ng malaya, subalit hindi talaga si Pablo ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa pamamagitan niya. Paul had just learned the secret of victorious Christian living. It is not us living for Jesus, but Jesus living through us. Ang hindi pagkaunawa po ng simpleng katotohanan ito ang nagiging root o nagiging ugat ng legalism and performance mentality. Ang focus ng kautusan ay ang panglabas na katauhan na at ang sinasabi nito ay kung ano ang kailangan mong gawin. While grace focuses on the inner man na sinasabi nito what
is already done. And those who focus on what they must do are under the law. Those who focuses on what Christ has done for them are walking under grace. Marami pong nagsasabi na mahirap po ang buhay Kristiyano. But let me say this, Christian life is not just hard to live. It is impossible to live in our human strength. And the only way to walk in victory is to let Christ live through us. Paul is saying that the way I live now is through dependence upon Christ who loved me and gave himself for me. And this faith is built on the fact of Christ's personal love para po sa ating lahat. Pansinin po nating hindi sinabi ni Pablo that he was living by faith in the Son of God. He said, I live by faith of the Son of God. It is not wrong to say that we put faith in the Son of God. Pwede po yun. But here, Paul was clearly stating that he was living by the faith of the Son of God. Ang pinananampalatayanan po niya ay ang pananampalataya ni Hesukristo na tayo ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ni Jesus sa Ama. Where did he get this faith? He got it from God's Word. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 17 ay ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay dito natin ito tinanggap and it thereafter resides in the spirit of every born-again believer. Marami pong believer ang hindi naiintindihan kung ano ang meron sila. Dahil ang faith na ito ay nasa born-again spirits nila. Hindi po ito nakikita. And it cannot be perceived with just carnal methods. They just have to trust the revelation given in God's spiritual mirror, sa salita ng Diyos. Hindi po tayo nagkukulang sa pananampalataya. Nagkukulang po tayo sa knowledge. Kulang po tayo sa pagkilala o pag-recognize ng kung ano mayroon na tayo. Faith is already present. Bunga po ito ng Espiritu na nasa atin. We just need to learn how to use what we have. Sabi po ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro 1 talatang 3, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Peter was saying that everything we need comes through the knowledge or recognition of what we already have. Dahil kay Jesus na nagbigay sa atin ng lahat ng kakailanganin natin nang tayo po ay maborn again. We don't need to get something new. We just need a revelation of what we already have in Christ. Last verse po, pag-usapan natin, Galatians chapter 2 verse 21. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Wow! Ang katagang binabaliwala ay na-translate sa English word na prostrate, ang ibig sabihin, making it ineffective. Nililinaw ng statement na ito na posible na magawa nating ineffective ang biyaya ng Diyos. How could we do that? By trying to obtain righteousness based on our own holiness instead of receiving it by grace through faith. Kung ang katuwiran at ang kaligtasan ay makukuha natin sa pamamagitan ng paggawa at pagsunod sa kautusan, then ang ginawa ni Kristo sa krus ay nawawalan ng kabuluhan. I hope naging malinaw po ito sa inyo at kayo po ay na-encourage kong lahat na araw-araw tayo ay mabuhay na umaasa lamang sa ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan at para sa ating kalayaan. Next week po,
pag-uusapan po natin ang chapter 3 ng Galatians na kung saan Paul will turn the spotlight to the believers in Galatia, and he will continue to write with great urgency, making the case that faith in Christ is all that is required to be justified. Pananampalataya lang kay Kristo ang kailangan para mapawalang sala. And that instead of living to the law, Jesus made it so that we could live for Him. Abangan nyo po ito next week, chapter 3 ng Galatians. Ito po si Baljamin Tatlong Hari, nagsasabi po sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!